Out of the starry sky, from that bright home on high, Jesus is soon to appear, coming to claim his own, bound for that heavenly home, casting aside doubt and fear. When the last trump shall sound, we'll move to higher ground, leaving behind every care. Saints will unite once more, praising the risen Lord, heaven's enchantments to share. Oh, come along with me and go to that land where milk and honey flow so free. We'll spend the parent that city with his own hand, and there's a mansion waiting me. We'll spend the endless ages praising his name as we sing redemption song. Oh, we'll be leaving just any day, suddenly called away. Don't stay behind, oh come along. Oh, come along with me and go to that land where milk and honey flow so free. God has prepared that city with his own hand, and there's a mansion waiting me. We'll spend the endless ages praising his name as we sing redemption song. Oh, we'll be leaving just any day, suddenly called away. Don't stay behind, oh come along. Oh, we'll be leaving just any day, suddenly called away. Don't stay behind, oh come along. Oh come along. Oh come along. A blessed Thursday evening, Team Focus! Magandang gabi sa iyo. Welcome back to our program, Say It Alive! Yes, magandang gabi muli sa iyo lahat. Nagbabalik muli tayo sa pinakamasayang, pinakamasigaw, napakagandang programa para sa kabataan natin ngayong Huwebes, last Thursday of the month of October. Yes, let's go. Lightweight, baby. Yeah. Yeah. Anyways, again, ay blessed Thursday evening. Kamusta po ang bawat sa inyo? Sir Dominic, kamusta? Amen. Amen. Batiin mo muna sila, Sir Dominic. Good evening po sa inyo lahat, Team Focus, and sa mga areas na nandyan, nanonood na kabataan dyan. Tandaan nyo, maganda po yung usapan natin. And shout out din pala sa grupo ko sa Justin Timothy. I hope you're watching, brethren. Yun lang po. Amen. Sir Maki. Umaga. Yes, sir. Leon, lumiwanag yung paningin mo ngayon. Ang tagal mo nasa kadiliman eh. Cousin ko yun. Bata pa yun eh. Oo, tanda ka pa doon. Cousin Sam Sulik. So, Bumabati kayo. sa inyo lahat, shout out po sa lahat ng mga kapatiran natin sumusubaybay po ngayon. And keep tuning in, young people, Team Focus. Let's go. Alright. So, nandito tayo ulit sa ating pong topic na tinatawag nating maturity. Yan. Kitang-kita nyo naman po yan sa inyo pong mga screens. Nandiyan dyan po ang ating verse sa 1 Corinthians 13:11. Sir Dominic, basa. Sabi po dito, 1 Corinthians chapter 13, verse 11, when I was a child, I spake as a child, I understood as a child, I thought as a child, but when I became a man, I put away childish things. Napakagandang talata. Ito, pagdating sa mga young people, a very, napakaganda ng talata na ito. Talaga namang, kumbaga sa very strong ang mensahe ng talata na ito. Yan, switch. Yan, switch. Napaka-strong ng talata na ito pagdating sa maturity. Pag pinag-usapan natin yung maturity, isa ito sa pinakamabigat na verse sa Bible para sa inyo young people. Lalong-lalo na sa inyo Team Focus. Because if there is something that you have to pay attention to, if there is something na dapat ninyong pagtuunan ng pansin, Yes, sir. maturity.
Huwag kayo munang magpapapansin at mag-aksay ng oras sa mga tao na kailangan yung makasundo at maka-mutual understanding. What the heck? Sige, sir. O, sige. Wala kaming sound. Wala kaming sound ni Sir Dom. Oh. Sige nga, tingnan natin. Ewan ko lang. Hello. Ikaw walang sound. Salita ka, Sir Dom. Hello. Yeah, meron na. Hindi, ako yun eh. Hindi, meron na. Bawal yan. Alright. So, bawal yan. Okay. Tubig. Ito yung sinasabi ko sa bawat isa. No? Inuulit ko. Yung, wag ninyong do not pay attention dun sa mga bagay that will draw you away from God. Amen. Tama. Amen, sir. Alright? Take away your attention. I want you to pay attention to this. So listen carefully. Hello, mic check. Sound check. Yan, dinidemonyo tayo ngayon. Alam ng Diablo na matindi yung pakakawalan. Alam ng Diablo na matindi yung pakakawalan ko yun eh. Nakakaramdam yung Diablo na parang sasapakin ko siya ngayon eh. Oh, di, totoo. Oh, wala talaga. Sound check. Test mic. Sound check. Hello. 1. Hello. Okay, sige. Tuloy-tuloy tayo. Baka sa mga connections natin yan. Hindi, baliktad eh. Alright. Yeah. Ayun, maliwanag na ang ating pong maliwanag na ang dating sa inyo lahat. Alright? May monitor tayo dito. Comment lang tayo kasi pagka pinakinggan namin yung sound niyo, malalakasan kami dito. Alright. Okay, so tuloy tayo sa pag-uusap natin, mga kapatid. Again, sabi ko nga, young people, Team Alive, sasabihin ko sana eh. Team Focus pala. Okay? Team Alive, stay focused. Team Alive, stay focused. Oh, lahat na kami bigyan mo ng tubig ko naman. Anyways, again, katulad ng sinasabi ko mga kapatid. Young people, pay attention here. Pay attention. Do not waste your time on the things that will draw you away from God. Amen. Let's make it straight to the point. Do not pay attention to the things that will destroy your relationship with God. Yes, sir. Kaya ako sinasabi yan, the reason why I'm telling you this, young people, put this in mind, it's because para kayo ay maging immature on your age, ang gagawin ng Diablo, he will draw you away from God. Amen. He will draw your attention from God. He will destroy your relationship with God. And that will result to your immaturity. Amen. Yan ang sinasabi ko sa inyo. And it doesn't mean, It doesn't mean na kayo ay nasa Christian Bible Baptist Church, Fort Bonifacio, or Western Bigutan, Taguig City. Ha? Pastored by Dr. Hill M. Laurena. Ha? Kaya ako sinasabi yan, you see, kaya ako binibigay yan sa inyo, it doesn't mean that you are automatically matured. Ha? Ilagay nyo sa isipan nyo ito. Young people, hindi ibig sabihin na, uy, membro ako ni Pastor Hill, kaya matured na ako. Ha? Huwag nyo akong ano-anuhin. Pagdating sa gawain ng Panginoon, baka hindi nyo kayang gawin. Ganun-ganun pambanad, no? Pero ang tanong, sa mga sinasabi nyo na yan, young people, sabi nga natin, hindi nyo namamalayan, do you think na kayo ay you're speaking as a matured individual? Or you're still speaking as a child? Di ba? Yan ang nakakalungkot nito. Baka nagsasalita rin kayo na as a child. Yun ang nakakalungkot. Again, kaya ako sinasabi sa inyo ito, young people, na maliwanag pa naman tayo nito sa ating Facebook Live. So again, nulit ko, sa bawat isa sa inyo, young people, kaya ganito ang dapat nyong pagtuunan ng pansin. It's because of the reason na dumarating sa punto ng buhay natin bilang isang Christian, lalo sa mga young people, akala nyo matured enough, you're already matured enough sa bagay na ito, ang hindi nyo nalalaman, you see, hanggang ngayon, immatured kayo because your focus are on the things that draws away your attention to God and your relationship with God. Amen. You see, kaya ako sinasabi sa inyo, let's go straight to the point. Anong weakness ng maraming young people ngayon? Courtship. Sir Maki, Sir Dominic, di ba? Yan ang kahinaan ng maraming young people ngayon. Yes, sir. Amen. You see, kaya the reason why you tend to focus on the physical things in life, it's because of the reason, not for the sake na ikaw ay maging maayos talaga, you'll be physically fit or you'll be healthy, but it is because of the reason na you want to get her or his attention. That's a fact. You see, that's the truth. Kaya ako sinasabi sa inyo yan, it's because, again, I'm telling you, young people, been there, been that,
been there, done that. Yun pala. Been there, done that, bundat. Yeah. Oh. Pag di sila tumigil. Yeah. Kaya kung sinasabi sa inyo, young people, it's because of the... Yeah, tama ka. No? Nakuha ko yan. Been Been there. there. Ako, tayo. Been Oo. there. Done Done that. that. Pag di sila tumigil, bundat. Sige, tuloy nyo. You see? Apang kayo eh. Kaya ko sinasabi yan, young people, ito, ilagay nyo sa isipan nyo ito. I'm telling you this, young people, again, alam ko rin pasikot-sikot na yan. Yeah, Kasi sa baba, nahihilo ako. Kaya ako sinasabi sa iyan, binabanggit yung bagay, ano? Nahihilo ka. Kaya ako binabanggit yung bagay na yan. Kasi ilagay nyo to sa isipan nyo. Yan lang naman yung take away your... sabi ko sa inyo eh, alisin nyo sa isip nyo yung tinatawag nyo, kinakrush ninyo. Alisin nyo sa isipan nyo yung tinitingnan yung babae. Alisin nyo yung ka-MU nyo. Englishin mo para maintindihan niya. You see? Oh, alisin nyo yan. Bakit? Who told you to do that? Come on. Amen. Amen. You see? Kaya ko sinasabi sa inyo, because alisin nyo yan, pagka hindi nyo inalis yan, hindi kayo magmamature kahit kailan. Nakafocus ka hanggat sa pagtanda mo. Nakafocus ka sa mga physical na bagay because young people, you know the truth and the fact. You know the truth and the fact na yan yung nagpapa-immature sa inyo. Amen. Because your mind will be, akalain mo, hanggang kailan ka mag-iisip na, uy, sana mapansin niya ako. Ay, sana maging close kami. Ay, sana ganito. Alam mo yun, Sir Dominic, Sir Mac, if you're still striving for that kind of attention, that's childish attitude. Tama. Amen. That's immaturity. That's poor on God's word. I mean, you are in the lowest. You see? And you're still acting like a baby sa totoo lang. You see, kaya ako sinasabi sa inyo yan is because, alam mo, there are times na sabi ko nga, mag-ingat kayo young people. The reason why we are hard on this, specifically for you, it's because of the reason, alam namin kung paano kayo paglalaruan ng Diablo. Amen. We know how Satan can juggle your life na banal ka dito sa ganito, paglinggo, matino ka, pag nakikita ka ng pastor mo, pero pagka ikaw na lang at ng cellphone mo, stupid act ka na. You see? Kaya ako sinasabi sa inyo, it's because be honest in your maturity, young people. Saan ka ngayon na focus? Yan ang magsasabi sa iyo kung mature. Oh, by the way, hindi nyo pwedeng sabihin na nakafocus ka sa ministry and yet hahaluan mo ng ganung bagay. I'm telling you, you cannot do that, girl. You cannot do that, boy. Been there, done that, you'll be bundat. I'm telling you. You see? Kaya ako sinasabi sa inyo yan, sabi ko, tsaka tinan nyo pa, na it's really kasi Sir Maki, Sir Dominic ang hindi nyo nakikita, basang-basa kayo. Ang hindi nyo nakikita, young people, kitang-kita kayo. You cannot hide it. One thing about immaturity, you can never hide it. Tandaan niyo yung sinasabi ko sa inyo. Immature young people, as an immature, if you're going to continue living your immaturity as a young people, you cannot hide that. I'm telling you, you cannot hide it. You see? Hindi mo pwedeng itago yan. Nagmamanifest yan kasi bakit? You will speak as a child. You will understand as a child. You will think as a child. You see? It will manifest. Ano ba sabi mo dyan, Sir Maki? Thank you. Una-una sa lahat, sir. Salamat sa muling pag-imbita sa akin dito. Yes. We're very grateful. Baka next week, wala na naman. Baka next week. Wala ka na naman dito. Sasamantalahin ko lang yung pagkakataon Yeah, na ibigay kay Sir Dominic yung kanyang 5 piso na nakatago dito sa picture. Okay. Kumikit lang. Sir, maganda po yung pinag-uusapan natin dito. All about maturity. And, isa po sa mga gusto kong sinabi nyo kanina is lahat yon. Yeah, I know. Isa po sa mga nagustuhan kong sinabi ni Sir Joe kanina, which is you should take note, young people, is yung sinabi ni Sir Joe that you cannot hide immaturity. Okay? Kasi tamang-tama po yung sinabi dito ng Bible, dito po sa ating talatang binasa. That you cannot hide immaturity because magmamanifest lagi. Kasi maturity and immaturity always
magmamanifest yan. Laging lalabas yan sa iyong ginagawa. Okay? Kaya nga, ano yung lagi natin sinasabi, di ba? Isa-isahin natin to. Ang sabi dito, spake, understood, and thought. Yan yung tatlong bagay na kung saan you should be mature or makitaan ng mag-mature sa inyo. Tignan nyo, pag nagsalita ka na parang bata, ugaling bata ka na rin at mag-iintindi ka na rin na parang bata. That's right. Di ba? So you cannot hide it. Oh, di ba? You cannot hide it. Kaya yan ang pinakadapat ninyong tandaan. When it comes to maturity, isa lang ang lahat ng kakabagsakan yan. You've got to have a proper mindset about it. Kailangan mo magkaroon ng tamang pag-iisip sapagkat ang sabi dyan, when I was a child, I spake as a child, I understood as a child, I thought as a child. Alam niyo minsan, young people, kung bakit nagkakaroon ng maraming problema ang mga kabataan at hindi makitaan ng maturity. Oh, by the way, bago ko ituloy ito, pag sinabi nating dapat ka mag-mature, hindi yan lahat sa edad. Hindi yan lahat sa physical. Lahat yan Yeah, that's right. ay nandito. Yeah. Ay, kayo actually, Sir Maki, excuse me, maliwanag yan sa verse. There's no physical aspect Yes, in sir. the verse that we've Yeah, read. wala. It's all spiritual. Yeah, wala. It's all intellectual. Yeah. Wala kang makikita dyan. It's all about physical na porket malaki ka na, matangkad ka na, mataba ka na, baboy ka, ganun. Hindi, joke lang. Then pag lumaki ka na, hindi ibig sabihin nun, nag-mature ka na. Okay? Kapag nag-grow ka physically, no. Dapat ang unang-unang mag-grow sa'yo yung iyong mentalidad. Kasi yan, dyan lahat nakabase na kung ano ang iniisip mo, yun ang lalabas sa bibig mo, yun na rin ang magiging action mo. At higit sa lahat, yun na rin ang magiging attitude mo. Yun na din ang magiging attitude mo. Kaya nga, young people, kapag wala kang tama at hindi ka unang-una nag-mature sa iyong kaisipan, it doesn't matter how old you are, you will act still as a child. O, tinan nyo ngayon. Punta tayo dito sa inyong spiritual na kalagayan. Okay? Bakit maraming team focus? Nasa team focus tayo eh. Bakit maraming team focus ngayon? Ang hirap na hirap mag-mature spiritually. Amen. Bakit? Kasi ang isip nyo, worldly. Pag ang isip nyo ay worldly, ang isip nyo, pangbata. Bakit ko nasabing pangbata, ang kaisipang pang-worldly? Ano ang sikat na sikat ngayon sa mundo? Ang ginagawa ng mga bataan, habol ng habol ng habol. Nakakita na kayo ng batang binigyan mo ng laruan? Ang tanong ko ngayon, nung binigyan mo siya ng laruan, nasatisfy ba siya sa laruan niya? Hindi. Pag may nakita siyang isang bata na mas maganda ang laruan ng isang bata, anong gagawin niya sa laruan? Bibitawan niya yon, hahabulin niya yon. Pag nakuha niya yon, may makita ulit siyang ibang laruan, kukunin niya ulit. So habol ng habol, anong kaisipan ngayon ng tingin niyo nangyayari sa mga kabataan sa labas? Worldly thinking. Ano yung worldly thinking? Habol ng habol ng habol. Kaya nga kung ano ang trend, yun din ang gusto nilang gawin. O ano ang trend ngayon? Hindi na uso yung relationship. Kahit MU na lang, okay na. Yeah. Actually, baka masira. Actually, hindi nila nalaman. It's already a relationship. Yeah. Diba? Ganun na lang ang uso Shoot ngayon. that fat duck. Ang sabi nga nila dyan, sir, kahit wala na tayong label. Yeah. Kahit wala na daw ganun. Basta mag-good night ka lang. Dapat ang emoji mo yung nakakindat na may kiss. Yung matang may heart. Yung matang parang naluluha-luha. Ganun eh. Ha? Di ba? Dapat yung sticker mo yung nakaganon. Di ba? Kahit yun na lang. Basta wala tayong label. Importante, meron tayong Mutual understanding. tsaka tawagan. Di ba? Importante may ganun tayo. Importante. Iyan ngayon. Yan ngayon ang uso sa mga kabataan. Anong ginagawa nyo ngayon? Hinahabol nyo. Saan yan lahat nabuo? Physically? Hindi. Saan yan lahat? Kagaya ng sinasabi ni Sir Joe kanina, Sir Dom. Bakit nabuo yun? Yung pag-aayos mo physical. Ang tanong, gusto mo lang ba maayos physical? Hindi. Kasi, dire-diretsuhin na natin. May pinopormahan ka. Mga pa-cute. Lahat yan, saan natin mailalagay?
sa isip. Kapag hindi ka nag-mature, team focus sa iyong isip, you will act as a child. You will act as a child. Pangbata yan, maniwala kayo sa akin. Kailan kayo na-satisfy sa isang bagay na meron kayo? Kaya nga, di ba, ang mga kabataan ngayon, ang lalakas ng tinan nyo, magtatapos na yung taon, papasok na naman yung 2024. Di ba? Pagpasok ng 2024, pang ilang New Year's resolution nyo na yan. Pang 2024 din. Pang 2024 na New Year's resolution na yan. Mike, pasok. Di ba? Ganun lang naman kasimple yan. Bakit hindi nagmamature? Ganun Kasi lang yung kasimple. hindi kayo Magpasok ng mic. hindi kayo nasa-satisfy. Pag ang ugali nyo, hindi kayo satisfied sa isang kalagayan ninyo na mapepermis kayo, pambatang attitude yan. Pero lahat yan, sinasabi ko sa inyo, young people, nasa isip nyo yan. Yeah. Pag kaya nga kailangan tinuturo dito, you should put away those childish things in order for you to mature sa inyong mentality. Yeah. Kasi kapag hindi kayo nag-mature sa inyong pag-iisip, babalik at babalik ang pag-ugaling bata ninyo. Gaya nga nung halimbawa ko sa inyo kanina, ang isang batang binigyan mo ng laruan, hindi yan masasatisfy sa isang laruan lang. Yeah. Ang gusto niya lagi, kung ano yung bago, meron din siya. Yeah. Ganyan ang bata. That's right. Ngayon, sa kalagayan nyo bilang makinig, sa kalagayan nyo bilang isang Kristiyano, nakabataan, maayos kayo, nakakapag-church kayo, ang dami nyong ministry, nag-open ang Panginoon ng maraming opportunity para kayo ay maging maayos na kabataan. Bakit good for 1 year lang? Bakit good for one month, 2 months, or how many months it is? Bakit may hangganan? Yeah. Ano ang nangyayari? Kasi ang nasa isip nyo, dito muna ako, pero pag may nakita akong bago, susunggaban natin kaagad. Amen. Lack of maturity in the mind. Yes. Kaya ano ang nangyayari ngayon? Pumapasok pa rin yung childish things. Na kapag may lumabas na bago na back up, mukhang yung tinalikuran kong trending noon, bago ako nagpakatino, parang bago na to. Yeah, Kaya nga ano ngayon na nangyayari, young people? Yung sinabi ni Sir Joe kanina, na kahit akala mo active ka sa ministry, pwede mong haluan ng ibang bagay. Pero ang hindi mo nare-realize, nawawala na yung quality mo sa ministry. Ano ang nangyayari sa mga bata? Kapag binigyan mo ng laruan, binilhan mo ng laruan ng isang bata, tapos nakakita siya ng panibagong laruan, iiwanan niya to. Di ba? Bibitawan niya yan, saglit lang. Para lang subukan yung laruan ng kaibigan niya. Pero ang hindi nare-realize ng bata, mawawala yung laruan niya na to. Later on, dahil nag-focus ang kanyang isip doon sa laruan ng kaibigan niya, anong nangyayari sa laruan na binigay sa kanya? Napapansin niya pa ba? O nangyayari sa inyo, mga bata kayo, napapansin niyo pa ba? Hindi na, di ba? Hanggang sa anong mangyari sa laruan niya? Mawala na. Yon ang problema ng mga kabataan na team focus ngayon. Dahil may ugaling bata sa pag-iisip, kung ano yung makitang bago, sunggab agad doon. Ang hindi nyo nare-realize yung iniiwan ninyo. Ano yung iniiwan ninyo? Yung katinuan ng pag-iisip ninyo. Diba? Kaya nga ang sabi ng Bible, when I was a child, I spake as a child. I understood as a child. I thought as a child. But when I became a man, pag ako ay nag-mature, kailangan tanggalin ang childish things. Bakit hindi natatanggal ang childish things sa buhay ng bawat team focus, ng bawat teenagers ngayon? Ano ang nangyayari? Playing smart. You think you know everything, but the truth of the matter is you don't. Amen. Amen. Hindi nyo alam. Akala nyo lang alam ninyo. Kasi nasa isip nyo, akala nyo alam nyo. Yeah. But the truth of the matter is, wala tayong alam. Yeah. Kaya nga, kailangan nyong mag-mature. Kasi ang batang walang alam, maiintindihan mo pa yun, sir. Yeah. Kaya nga niya hindi naiintindihan yung laruan na binigay sa kanya kung anong halaga nun. Kasi bata pa siya. Pero pag the more na habang tumatanda na siya, nadidevelop. Yeah. At kapag na-develop ka, dapat maintindihan mo kung anong possession meron ka ngayon. Ngayong kabataan ka, nilagay ka sa simbahan, binigyan ka ng mga ministries na ang particular na purpose niyan para lumago ka at mag-mature ka bilang isang kabataan, hindi mo yan pang forma. Yeah.
Kaya kung ang ministry at nasa isip mo na ang ministry na meron ka ngayon, pang-forma mo at pang-attract mo, kalimutan mo na ang ministry mo. Yeah. Amen, amen. Okay? Kaya nga kailangan mo mag-mature intellectually. Maganda yung talata, wala kang makikitang physically dyan. Wala kang physical na makikita dyan sa pagmamature. Lahat yan ay laging yung inner being ng tao ang tinutukoy. Bakit? Kapag nakitaan ka ng maturity dyan, you will grow. Lalo na, higit sa lahat, intellectual maturity is very important sa mga young people ngayon. Intellectual maturity, huwag niyong sayangin yung pagkakataon. Put away those childish things na pag may nakita kayo sa internet, bang! Susunggaban nyo kaagad. Put away those childish things na parang pag nakita nyo, ba, mukhang nahuhuli na ako kaagad sa uso. Yeah, Kakakanta ko sa Staying Alive, ba? Yeah. Mukhang nahuhuli na ako sa uso, kaka-good news class ko, ah. Yan. O para hindi naman mahalata, naaalis ako sa ministry, ano ang gagawin ko ngayon, Sir Dom, Sir Jow? Ihahalo ko na lang. Yeah, That yeah. is still a childish attitude. Bakit? Pag hinalo mo ng bata, katulad nung sinabi ko sa inyo kanina, pag hinalo ng bata ang laruan ng ibang tao sa laruan niya, ang hindi niya nare-realize na hindi niya na napapansin itong sa kanya. That's right. Ano ngayon? Saan ngayon napufocus ang attention niya? Doon na doon, sa iba na. Sa ibang bagay na. Yeah. Ganyan kapag ang danger kapag hinalo ninyo. Kasi hindi hahayaan ng Panginoon na paghahaluin nyo ang sa Kanya at ang sa Diablo. Yeah. Kaya nga anong mangyayari ngayon? Akala mo nasa isip mo, gaya nung sabi ni Sir Joe kanina, Sir Dom, pag nasa church, okay ka. Yeah. Pero kapag kayong dalawa na lang ng cellphone nyo, iba na ang ugali mo. Kapag nasa church ka, ang purpose ng cellphone mo to share the link. Yeah. Pag nasa labas na mag-isa ka na lang to share the reels. Oh, ito nga, sabi ko nga, ngayon na nga lang, ngayon mismo sir, ito ngayon mismo. Ano, ito ngayon mismo. Kung talagang gusto mong patunayan yung maturity mo, unlock mo yung cellphone mo, bigay mo sa akin. Di ba? Kahit saan sa lahat na nasa ministry, sige, unlock mo yung cellphone nyo, bigay nyo sa akin. Pag hindi mo maibigay sa akin yan, alam na. Di ba? Kaya, diba? kaya totoo yun, Sir Joe, kasi alam nyo kung Hindi bakit. makatingin sa akin lahat ng mga bata mo eh. Lahat yan, team focus, ay nasa isip lang. Fix your mind. Allow God na turuan kayo na mag-mature kayo intellectually. Yeah. Pag kayo ay nag-mature intellectually, magmamature ang iyong pananalita, magmamature ang iyong attitude. Okay? Yeah. Magmamature ang pag-intindi mo sa lahat. Alam mo, Sir Joe, ang kagandahan pag nag-mature ka, Sir Dom, nag-mature ka intellectually, ang kagandahan dyan, yung pag-intindi mo sa maayos na bagay. Damay lahat Yes, sir. Kasi alam mo, sir, ang problema, Sir John, ng kabataan ngayon, Sir Dom, parang nagiging 50-50. Yeah, Dahil nga hindi nga mature intellectually. Nag-50-50. Kaya papasok talaga doon sa sinasabi ni Sir Joe kanina na pagpasok pag nasa ministry ka, okay lang sa'yo na haluan. Bakit? Kasi, tinan nyo, ang danger dito, team focus sa lahat ng nanonood sa Google Meet, Facebook Live, and sa actual. Teka lang, maganda yung sinabi ni Ma'am Christy. Deleted na daw po, Sir Joe. Baka daw po ma-misunderstood. Di ba? Sa lahat na nanonood virtually Yan. at saka sa actually. Yan, sige. Okay. Alam niyo Sabihin mo kung sa kanila personally. personally. Okay? Eto yan. Ang danger kasi dyan, magiging mild yung tingin mo sa kasalanan. Yeah. Sa harap ng Diyos, tandaan ninyo, team focus, walang mild na kasalanan. Huwag kayong maniwala doon sa mga nagsasabing, depende yan sa kasalanan ginawa mo. Doon yun, sa ibang sekta yun, pero huwag nyo papaniwalaan yan. Sa Bible, pag sinabing kasalanan, kasalanan yan. Pero ang dapat nyo tandaan, lahat yan nasa isip. Kaya kailangan mag-mature kayo intellectually for you to understood. Intellectual din ang tama. Para maintindihan mo siya, para ma-weigh mo ang mga bagay. Kasi kapag hindi, papasok tayo doon sa sinasabi ng Bible, that false balance. Yeah. Pinagpantay mo ngayon. Pinagpantay mo na ngayon yung sa Diyos at sa Diablo. Saan lahat yan? Hindi ka nag-mature intellectually. Kaya kailangan natin mag-mature. Kaya nga, let us put away childish things. Tandaan ninyo, ang lagi kong sinasabi sa inyo, Team Focus, padagdag ang edad ninyo. Patanda kayo, hindi kayo pabata.
The more na nagdadagdag ang edad ninyo, the more na nadidevelop dapat ang pag-mature ninyo intellectually. Yeah. As you grow by your age, put away childish things. Tanggalin nyo yan. 15, dapat wala ka ng ugaling pang 14. Dapat ang pag-iisip mo pang 15. Ang pag-iisip mo pang 16 and so on and so forth. That's right. Kasi balang araw, magagamit mo yan. Marami kayo naririnig na testimony dito, may pamilya na lahat-lahat. Parang hindi pa rin nag-mature intellectually. Bakit? Saan nagsimula yon? Nung teenager pa lang sila, hindi na sila nag-grow or nag-mature intellectually. Kaya napakahalagang bagay na bigyan ninyong pansin, team focus, ang pag-mature nyo sa inyong pag-iisip. Again, last, nabalik ko doon sa bata. Ang isang bata, hindi mo yan mapapanatili sa isang bagay. Kaya ganyan, gawin ninyong mirror ang bata ngayon. O kung kayo ay may mga pamangkin, kung kayo ay may mga bunsong kapatid na mas bata sa inyo, kung kayo ay may mga inaalagaang bata, makikita mo yan. Paupuin mo yan dyan. Paupuin nyo, subukan nyo paupuin sa upuan ng monoblock ang isang bata. Tapos kumuha kayo ng isang bata, paupuin nyo sa mababang upuan, yung pangbata. Anong gagawin ng bata na nasa monoblock? Bababa siya. Without knowing na maayos naman na ang kalagayan niya. Bakit? Anong gagawin niya? Naiinggit lang siya dun sa batang nakaupo sa pambatang upuan. Nakukuha niyo yung word? Hindi mo mapapanatili. Kaya nga minsan, ang gagawin ng batang nasa monoblock, dahil mataas yun, Sir Jow, bababa siya ng walang alalay. Yeah. Bakit? Nakita niya mukhang maganda yun ang inuupuan ng isang bata na yun. That's right. That's Pero right. ang hindi niya alam, mas comfortable sana siya doon. Anong ginawa kayo ng bata? Bumaba sa monoblock. Mas mataas yun. Pagbaba, walang alalay. Ano nangyari sa bata? Namatay. De, joke lang. Grabe naman. Ang arte, namatay agad eh. No? Ano nangyari sa bata? Napahamak. Na-disgrasya. Wala na sana siyang bukol. Nagkabukol. Sabi una daw likod, pero mukha yung basag. O, diba? O, bakit nangyayari yung ganun? Bakit napapahamak ang isang bata? Umaalis at alis doon sa komportabling inilagay na sana siya. Ganyan ang bata. Ang tanong, sa inyo ngayong Team Focus, ganyan pa rin kaya kayo ngayon? Kung ganyan pa rin kayo ngayon, ang masasabi ko lang sa inyo, joke lang. Ang masasabi ko lang sa inyo, put away childish things and mature intellectually. Sir Jow. Alam mo kasi ito lang yan eh. Ang point natin dyan is, minsan, tama nga yung sinabi ni Ma'am Rona eh, mukha lang yung nagmamature. You say, sabi nga, that's very bars. Totoo yan. It's because of the reason, up until this time, what's happening is, young people are having undeveloped thinking. Kaya yung sinasabi ko kanina sa Sir Maki, undeveloped yung pag-iisip. Kaya yung proseso sa buhay, ang bagal din. Supposedly, dapat yung paggamit sa inyo, para ito, sinabi ko to Sir Maki, I'm going to use this as an illustration. Para may mga young people tayo dito na nasa camera, na mga kasamahan natin dito sa camera. Ano sabi ko sa nakaraan, Sir Maki? Dapat itong mga to, matutunan din nila magkaroon ng sariling aral kung paano sila magiging effective dun sa ministry. Hindi yung ang alam nila, tira dito, sunod dito, sunod. Ay, kumalaw yung pastor. Hindi nila pinag-aaral paano mo i-zoom in, zoom out na maganda yung epekto pagdating sa camera. Hindi yung kaliwa, kanan, kaliwa, zoom in, zoom out. Hanggang ganun na lang. You see? Which is, hindi pwede na hanggang, para sa atin yan eh. Hindi naman tayo nag-aral, sir. Nag-aral ba tayo ng pagsasalita? Nag-aral ka ba ng pag-VJ? Actually, I already corrected it. You're a video jockey, not a disc jockey. DJ na tayo kasi wala na akong mukha. Yeah. Napapakita eh. Ang pinupunto ko is that, yun na nga eh. Di ba? Sino nagturo sa atin sa ganyan? Sino nagturo sa mga edits? Ted Pylon. Sino nagturo sa atin ng mga ganyan? I mean, walang personal ano yan. Walang personal na pumasok tayo sa eskwelahan para dyan. It's God's ministry para i-develop tayo doon sa gano'n na Diyos. That's how you mature on your ministry. Pero kung yung ministry, ginamit mong illustration niya para sa inyo mga young people, gagamitin nyo pa rin para pamporma ninyo. Yeah. That's not maturity. That's right. You are Amen. too immature. You see, you're very immature
pag yung ministry, gagamitin ninyo para pandagdag sa pampaganda nyo at pampapogi ninyo. Tama. Tama. Immatured ka na. What you're practicing, you're living in immaturity and you're living stupidly. That's the point. You see, akalain nyo minsan masakit ang dating niya, pero young people, yan ang katotohanan ninyo. Masakit na malaman ninyo na yan pala ang kalagayan ninyo. Nakalain mo, Amen, todo ka na sa amen. pagme-makeup, todo ka na, may nalalaman ka pa, ikaw rin, todo ka rin sa pagpupapogi, may kinalaman-laman pa kayong mga sarili-sarili yung mutual understanding sa kasalanan. Mutual understanding sa kasalanan. O, di ba? O, may mga pagganong-ganon pa kayo, ang hindi nyo nalalaman at hindi nyo namamalayan, immatured ka pala. Akalain mo, lampas ka na ng 18. Minsan, pinagmamalaki pa yun. Lampas na ng 18, nasa 19, nasa gano'n ka na. Pero totoy at saka nene ka pa rin pala. You see, kaya dapat ang tawag sa'yo, yung mga lampas-lampas na sa mga debu-debu, yan, ang mga tawag sa pag mag-isip, puro pa rin pambatang ikaisipan, tsaka attitude. At tawag pa rin dapat sa kanila, totoy, tsaka nene. Oo. Di ba? Yan ang sinasabi ko. Minsan ayaw nyo, minsan gusto kagad ninyo, ang turing sa inyo ay parang matatanda na kayo. Pero ang totoo niya, ang kaisipan nyo, bata pa rin. You see, napakasimple yan. Kaya sinasabi ko sa inyo, reality. You see, go to the reality, open your eyes. Look up to the sky and see. Ay, sorry. Hindi. Mali pala yung lyrics pala yun. Sorry, I'm sorry. Sorry. Sunod ko sana, I'm just a poor boy. Hindi, mali pala yun. Oh. Pero what I'm simply trying to say, open your eyes and see the reality. Look at the reality of your maturity. Paulit-ulit. Ngayon, in-emphasize si Sir Maki, your maturity, if you are maturing intellectually. In the verse that we've read, na ginagamit natin talata, tingnan nyo mga kapatid, wala dyan sa verse natin ang may pinag-uusapan para sa physical na aspeto. There's no physical aspect. Hindi sinabi dyan na, when I was a child, I moved my body as a child. No. Paano ka magsalita? Paano ka umunawa? Paano ka mag-isip? It's all spiritual. Walang kinalaman yan sa physical. Ang physical mo, sumusunod lang yan kung paano ka mag-isip. Kaya ilagay nyo lagi sa isipan nyo yan. Kaya kung sinasabi sa inyo yan, it's because of the reason dumadating sa buhay ng maraming kabataan ngayon, akala nyo, matured na kayo. Akala nyo lang. Akala nyo lang yun. Mga iho, mga iha, akala nyo lang. You see? Para malaman nyo talaga kung talaga kayo ay nagmamature, etong tatlo na ito, check nyo. Paano ka magsalita? You see? Paano ka makipag-converse? Paano ang lumalabas? Yung speaking mo, yung speaking ability mo. Talking about your conversation, your understanding, and the way you think. You see? Kapag ka hindi ka, sabi ko nga sa inyo nakaraan, di ba? Kapag ka madali ka pa rin i-attract ng kasalanan, immatured ka pa. Yes, sir. Amen. Pag madali ka pa rin ma-attract sa kasalanan, immaturity. Sabi ko nga last time, alam ng Diyos to, God is my witness. Last time, sabi ko nga, teka lang, kailangan ko ba talaga to? Hindi ko na kailangan to. Kailangan tanggalin ko na to. Hindi ko na kailangan to eh. Too old for this. That's the point. You see, I'm already matured enough to be in this. You see, ganun din sa inyo. Gano'n na kayo katagal na Kristiyanong kabataan? Gano'n na kayo katagal nakakapakinig ng mga prinsipyo, bomba ng prinsipyo dito sa ating simbahan? Mula kay pastor, sa preaching, sa pulpit, sa mga preachers, sa mga spiritual leaders whom God assigned for you sa programa natin. Pero ang tanong, yung isip mo ba na-develop? Nag-matured ba sa mga napapakinggan mo? You see? Pero kung kaya pa rin i-twist ng diablo yung nasa isip mo at muling bumalik ka sa kasalanan, I'm telling you, boy, girl, immatured ka pa rin. Sir Dominic, baka may gusto ko i-share dyan. At ang ganda po ng pinag-usapan natin yun. Thank Alam you. naman namin yun. Thank you, Sir Dom. It's a privilege. Napakaganda pinag-usapan natin yung Team Focus. Gusto ko yung sinabi kagad ni Sir Maki. Alam nyo, Team Focus, ang nagpapap kagad sa isip ko, puro tanong eh. Lalo na kung ano yung sign na ikaw ay nagmamature, saan ka nagfo-focus ngayon? Yun yung Team Focus. Kaya nga Team Focus eh, ano yung pinagkakabisihan mo ngayon? Kasi ang nangyayari sa mga kabataan ngayon, lalo na sa, kahit sa Team Prep, kahit sa Team Focus, lahat. Diba? Kaya feeling natin, tayo ay
nagmamature na kasi marami tayong ginagawa. Yan, marami tayong ginagawa. Ang kinalimutan natin at kinakalimutan natin, yung sinabi kaagad kanina, yung sinare nila Sir Joe at Sir Maki kanina, yung spiritual life mo. 'Di ba? For example na lang, binanggit last week ni Sir Joe, yung Bible school. Nung nung pandemic, sabi mo papasok kasi wala na lockdown naman eh. So papasok muna ako. So ngayon, pumasok ka after nung pandemic, lumabas ka rin. Ay patay, 'di ba? So yun lang yung iisip ko agad kanina eh. Nasaan yung maturity ng isang Kristiyano doon? Hindi lang sa Bible school, but sa Kristiyanong buhay. Ang problema kasi sa atin focus may ugali tayo na papansin. Yan, papansin, pakitang gilas. Yan, 'di ba? Naalala ko sinabi kaagad ni Sir Maki, kung kay Sir Maki laruan, yung isang bata na nagpapansin. 'Di ba? For example, yung bata na dapa, iiyak na siya. Nakita siya ng maraming tao, bigla siyang ngingiti. Kaya mo 'yon? Kaya mo 'yon? Pero nasaktan siya. Alam ko may nakita kayong ganyan nasaktan siya na dapa. Gusto niya kasi magpakitang gilas nung nasaktan siya, sabihin niya, kaya mo 'yon? Kaya mo 'yon? Nakita niyo yung team focus, isip bata kasi papansin ba, pakitang gilas. Imbis na tanggapin yung totoong nangyari, hindi tinatanggap. Yes, sir. 'Di ba? Magyayabang pa, no? Yes, sir. Imbis na aminin natin na hindi pa natin kaya, yun ang gusto kong gamitin na term. Imbis na tanggapin natin, aminin natin sarili natin na hindi pa natin kaya, hindi pa tayo nagmamature, ayan, diyan makikita yung hindi tayo willing na mag-mature. Diba? Kasi pinag-usapan natin last week, kahit ngayon, diba? That is worldly maturity. Hindi yan biblical maturity. Kasi kung yan ay biblical maturity, team focus, ikaw ay merong pinagfufukusan. That's right. Meron kang pinagfufukusan. Hindi yung pag nakita mo isang magandang bagay, ay gusto ko to. Wait lang. Yung kaka-wait lang mo, kinalimutan mo na yung dapat mong gawin. Di ba? Kanina, Thursday ngayon, ang dami kong nakausap. By the way, congratulations sa mga nag-midterms kanina sa kanilang mga schools, colleges. Oy, teka lang, baka makalimutan ko lang. Congratulations to Sister Aloha. Aloha, yan. Graduate na si Sister Aloha. Yung iba nag-midterms, congratulations. O paano yung iba nag-midterms? Paano kung bumagsak? Di ba? Bakit ka bumagsak? Kasi hindi ka nakafocus dun. Di ba? Hindi ka nag-aral na maigi. O ganun din sa buhay mong Kristiyano. Kaya hindi ka lumalago kasi hindi mo pinagpupukusan yung Kristiyanong buhay mo. Di ba? Sabi ni Sir Joe kanina, ni Sir Maki, ang ganda mo na sa harap ng salamin, kahit walang filter, ang gwapot, ganda nyo. Pero sabi nga ni Di rin. sabi ni Ma'am Rona, mukha ka lang, okay? Mukha ka lang matured, pero hindi talaga tayo, okay? Hindi talaga tayo nag-mature. Yun yung sinasabi na, parang gusto kong gamitin yung term, sir, na punggok ka pala. Punggok. Parang dinadaan mo lang sa heels pang ka pala, parang ganun ba yun? Hindi, sorry. Hindi, sir, punggok kasi bilog Uy, grabe mo na. Minention mo talaga si Bilog. Ay, hindi Grabe naman. Hindi. Nalito tuloy ako. Sige, tuloy mo. Pero yan, team focus, di ba? Para makita natin na tayo nagmamature, think on that. Okay? Maganda yan magandang food for thought yan kung saan ka nagfo-focus ngayon. Kasi alam ko di ba, while having this conversation, while having this topic, yan ang naiisip nyo, alam ko ano kaya yung sign na nag-mature ako? Di ba? Dapat yan nasa isip nyo, ano kaya yung sign? Ano kaya yung ginagawa ko ngayon? Di ba? Kasi mamaya, yung sinabi kanina, Sir Joe, may ginagawa ka. Pero after mo, pag may nakita ka sa Facebook, gusto ko yung sinabi kagad kanina ni Sir Maki, cellphone, anong pinapanood mo dyan, men? Boys. Baka mamaya yung pinapanood mo dyan, pang boys na. Pang boys pa rin pala, pang boys pa rin, hindi pang men. Di ba? Yeah, tama, diba? tama. Kita mo, naalala ko na lakaran, nakita ko sa si Brother Josiah, nagbubuhat niya si Brother Josiah. Sir. Pero pinapanood niya doon, tag nito, Paw Patrol. Joke lang. Ang papagitin ko sana yung nag-exercise sa si Ombre. Change topic.
Ha? Mamaya Hindi pa tayo nagpapalit. Maturity pa rin. Ay, yung pa rin, mature pa rin. Yung binanggit ko lang, sir. Yung binanggit ko lang, ha? Di ba, team focus, saan ka nagpo-focus ngayon? Di ba, kaya gusto kong sabihin, based on my personal testimony, kaya ka na halt or kaya napipigilan yung iyong Christian life? Kaya hindi na papatuloy? Di ba kasi gusto sabihin mo pa, ano ba yan, nag-i-enjoy na ako eh, ba't ganito? Kaya ganyan yung nasabi natin, kaya napipigilan yung ating sarili nating Christian life kasi ikaw mismo, ang tanong mo sa sarili mo, saan ka nagpo-focus ngayon? Yan yung team focus. Kaya hindi ka lumalago. Gusto mo rin naman pala sa ministry, gusto rin mo naman pala sa church, gusto mo rin palang graduate sa kursong pinagpapasukan mo, bakit di ka dyan mag-focus? Diba? I'm not saying na ma-attain mo yan para we're talking about maturity here, not pampaganda or pampapogi ng isang kabataan. Yan. Yun lang po yung na-pick up ko po ngayon, sir. Yeah. Alam mo, napaka-importante talaga yan. Kasi, again, sabi ko nga, napaka-importante yan. Kasi most of the time, ito ba hindi nila nakikita, Sir Dominic, yung sa sinabi mo kanina. Minsan, pretentious na lang talaga eh. Di ba? Hanggang nagpipretend, may naalala lang kasi ako. May nagpipretend na lang talaga eh. Alam mo yung nagpipretend ka na lang na, para Sir Dominic, alam mo, busy ako. Alam mo kasi ako, busy schedule ko eh. Pero pag tinignan mo yan, ang busy schedule na sinasabi niya, yung paghawak niya sa cellphone, wala schedule. Come on. Di ba? Sabi ko nga sa inyo, di ba? Eto, sabi ko nga, shoutout sa mga young people na Bible students dyan, yung paghahawak sa cellphone, yung tagal na paghahawak mo sa cellphone. How long are you holding the phone? How long? I mean, how many hours, how many minutes are you holding the phone? And how many minutes have you done writing your Bible notes? Napakasimple lang. Di ba? Kaya ako sinasabi ko sa inyo, ito yung mga simple illustration lamang ito. Kaya itutuloy natin ito. Nasa maturity pa tayo. Binigyan natin ng emphasis ngayon. Yung thinking. You see? Intellectual maturity. You see? Pag-usapin natin susunod. I-emphasize natin ngayon, understanding. You see? Understand. Pero bago yan, Sir Dominic, muli, pakilala muna natin. Ang grupo na ito na magbibigay. Ito pala. Ako na mapapakilala kasi kakasalita mo lang eh. Let me introduce you, magbibigay ng special number na magbibigay sa atin ng kasiyahan at katatawanan. sa pagtatapos ng ating programa, let me introduce to you ang magbibigay ng special number to give the good vibes. Walang iba kundi ang submissive Samuel. What a fellowship, what a joy divine, leaning on the everlasting arms. What a blessedness, what a peace is mine, leaning on the everlasting arms. Leaning, safe and secure from all alarms. On the everlasting arms. Oh, how bright the path goes from day to day, leaning on the everlasting arms. Oh, leaning on the everlasting arms. Leaning, safe and secure from all alarms. Everlasting arms. What have I to dread? What have I to fear? Leaning on the everlasting arms. I have blessed peace with my Lord so near. Leaning on the everlasting arms. Leaning on the everlasting arms. The everlasting arms, leaning, safe and secure from all our
on the everlasting arms. Safe and secure from all alarms. Leaning on the everlasting arms. Leaning on the everlasting arms. Good evening, Team Foco! Ano ba naman yan? Brother JJ. Ayan. Good evening po sa inyo lahat. Siyempre, good evening dito sa mga kasama Good evening sa inyo lahat! Amen. Magandang Ayun, oh. magandang gabi. Ang lakas na energy, boy. At muli, lakas ng Grabe, lakas na energy. Good evening, brother. Yan! Grabe. Magandang gabi sa inyo lahat. Muli, nandito na naman kasama ko si Brother JJ. Yan. Magandang gabi sa iyo, Brother JJ. Muli, kami na naman ay nandito para magtatanong ulit tayo sa Sige, sir. natutunan natin sa topic natin sa gabi na ito about maturity. Ayan. So, syempre, yung mauna muna na yun nandito sa actual, di ba? Yung nandito muna sa actual. Alright. Sino una, sir? Ha? Ladies first. Oh, ladies first. Sige, ikaw na Brother JJ. Ayan. So, mamili tayo dito sa mga kasama natin. Si Sister Rizel. Hindi siya tumikitingin sa Okay, kanina pa siya kaya pa siya nakagano, no? Kaya siya nakagano, no? Ayan, magandang gabi sa Sige, iyo. ma'am. Ano pong matutunan nyo ngayon, ma'am? Ayan, alam mo na. Siyempre, mga academy students muna. Ayan, may kodigo. Yun po. Okay, ano yung natutunan mo, Sister Rizel? Yung natutunan ko po is maging honest po tayo sa ating maturity and hindi po natin ito matatago. At ang pagmamature po, hindi po yan about sa ating edad or about sa ating looks, pero about po yan sa ating pag-iisip at about sa ating intellectual. At yun po, marami rin po sa atin ngayon ay nagkakaroon po ng Smile. nagkakaroon po ng ano yan? Ayun po. Ano yan? Next page. Ayun po. Yun din po sa sinabi po ni Sir Dom sa saan po tayo nagfo-focus ngayon. Kasi marami po sa atin, hindi po tayo nagfo-focus sa isang bagay. Magulo po yung ating isip. Yun po. Ayun po. Na katulad na lang din po sa ating pagiging isang Kristiyano. Bilang isang Kristiyano po, hindi po tayo nagfo-focus sa ating Christianity, pero lalo pa po tayo nagfo-focus sa mga makamunduhang bagay. And yun lang po. Yun, amen. Very good, Sister Rizel. Napakaganda. Palapakan natin, palapakan. Ang dami natutunan. Amen, Sister amen. Rizel. Dito naman tayo sa mga lalaki. Ayan na. Sana matapatan ng mga Sinong ating biktima tuloy? Sinong magbo-volunteer? Sino magbabolunteer? Sinong volunteer natin? Ayan. Ayan, siyempre kasama natin si Brother Sian. Sian, di ba? Amen! Alam mo, di ba? Tama ba? O, tayo ka. Huwag mo siya takpan. Tayo ka. Tayo ka. Ha? Nakatulog ka ba? Nakatulog ka kagabi? Nakinig ka ba? Nakinig ka Kayo ba? naman kagigising lang. Kaya kakagising nga lang eh. Hindi. Ayan, so magandang gabi sa'yo, sister. Sabi mo yung pangalan mo. Anong pangalan mo? Sian po. Dito ka, marap sa camera. Ayan. Anong masasabi mo? Sige, pakilala ka sa mga kasama nanonood sa FB Live. Ayan. Magandang gabi po sa ating lahat at ako nga po pala si Sian at ang natutunan ko po sa gabing ito ay Sige, Brother Sian, ano yung natutunan mo sa sa gabi na ito? Hindi siya natulog. Sige na, dinidistract nyo yun. Sige, share mo na. yung Sige, tuloy mo na. Huwag ka
ka ba kikinig sa mga... Yung ano po, yung... Sige. Oh. Ano yung natutunan mo? Kahit isa lang, ano yung natatanda mo sa sinabi ni Sir Jao, ni Sir Dom, ni Sir Maki? Marami silang sinabi. Dapat may natandaan ka doon, kahit isa. Oh. Sino ba kasi natutulog? Sige. Ano yung natutunan mo? Kahit isa lang, magbigay ka. Ano yung topic natin ngayon? Maturity po. Ano natutunan mo sa about sa maturity? Yung ano po, yung... Ano yan? Yung... Huwag mo kami tanongin. Wala, nako. Ay tayo dyan. Oh, yan. Natutunan niya about sa maturity. Yun lang. Yung natatandaan niya. Maturity. Sige, maghanap muna tayo na iba. Baka... Next Thursday ha, huwag ka matulog. Nablanko lang siya, Huwag ka matulog next Thursday Ito ha. na lang muna. Ito muna. Gusto ko to eh. Okay. Ito si... Anong pangalan mo, brother? Sige po, tayo po kayo, tapos sa... Ayan. Ayan, tingin po sa camera. Sige po. Tayo po kayo. Sige, tayo ka, Joshua. Oh, bigyan mo ng mic. Bigyan mo ng mic. Magpakilala ka muna. Kilala ka, tapos taga saan ka, ilang taong ka na? Magandang gabi. Ganun mo yung mic niya. Amen. Yan. Magandang gabi po Sa baba. sa... Bibig. Ito lang. Di nga. Ayan. Yan. Pangalan ko po si Brother Joshua sa mga hindi po nakakilala. Yan. Amen! Amen! Para si Brother Joshua. Ngayon, Brad, mag-share ka sa amin. Ano yung natutunan mo, natatandaan mo, at gusto mong i-apply sa napakinggan mo ngayong natutunan gabi? ko po yung isa, sir, sa sinabi po ni Sir Jao na yung kay-maturan, hindi po talaga yan maitatago. Talagang makikita at makikita yan. At isa pa sa natutunan ko, yung natutunan ko sa sinabi ni Sir Maki, na isa sa sign na nagmamature ka, dapat, alam mo kung saan Di ka lasing na, bro. Hindi naman, sir. Ayan, sige. Alam mo kung ano, kumbaga, Linawin mo yung ano. Linawin mo. Inilig siya. Linawin mo. Tingnan lang. Para naiintindihan ng mga kasama natin sa Facebook. Okay, yan. Sige, isa linawin sa mo. natutunan ko, sir, yung huwag ka nang habol ng habol sa mga wala namang kwentang bagay na inaano ng mundo. Tulad Sir, ng... Katulad ng, halimbawa, sir, yung ginagawa ng ibang kabataan, tapos wala namang kwenta-kwenta yun, gagayahin mo din naman. Yun, tama. Ano pa, bro? Sir? At, Dapat may mic mo. sir, natutunan ko rin sa sinabi ni Sir Dom, yung kung saan ka nag-focus ngayon, yun yung sign na mature ka. Yan, kaya, Yun yung sign sign kung na gaano mature. ka ka-mature. Kaya yun yung dapat i-apply ko. Dapat alamin ko kung saan ako dapat mag-focus sa mga bagay na dapat kong... Ano dapat yung pagpapokusan natin ngayon? Yung sa gawain. Sir, Sa gawain, sa ministry. Sa ministry. Yung sa mga bagay na makapagdala sa atin. Opo. Yun, sir. Paglago natin. Amen. Amen. Isa pa, brother? Meron pa ba? Okay, Wala na. Maraming salamat, Brother Joshua. Ayan, so napakaganda pare. natutunan nila, napakaganda. Si Brother Sian yung pinakamaraming natutunan sa gabi na ito. Amen, Brother Sian. Huwag kasi matulog, pre. Ayan, so Ayan. maraming salamat sa mga... Hello, Mike. Mic test. Wala akong mic, ha? Hello, Mike. Hello. Hello, where? Tao po. Ayaw na sa akin ng mic. Hello. Tao po. Patay pag sa akin. Hello. Hello, Mike. Hello, ayan. Maraming salamat. Nawawala yung mic natin. Sige, magpatuloy tayo. Punta naman tayo sa Google Meet. Ayan, sa online naman tayo ngayon. Sa online. Ayan, pwede mo bang palakin, brother? Ayan, maraming salamat. Wag natin tawagan yan. Wag yan. Ayan, pero Wag yan. kasi, pero nagre-raise sila ng kamay eh. Wow! Parang may gustong mag-volunteer. Amen. Nag-volunteer siya, sir. Mula sa area Ng Central East. Ng Central East. Ayan. Ayan na. May gusto natin mag-volunteer. Babae man o lalaki. Meron Lalaki ba bang- muna. Si Samantha. Tapos na si Samantha eh. Uy, ba't si Samantha? Ayan. Sinong gusto mag-volunteer? Sino yung nasa kaliwa mo, Mark? Si Mark. Sige. Si Mark daw po, si Mark. Ayan, Sige, si Mark. palapakan po natin si Brother Mark. Ayan. Pakita mo yung mukha mo. Ayan. Ayusin mo. Ayan. Magandang gabi po sa ating lahat po. Ang reflection ko po Ano ka, Mark? Magti-TikTok? Kulay pink yung background. Kailangan po natin maging matured. Kailangan po natin na kung ano po yung ginagawa natin is ibase po natin ayon po sa edad po natin, no?
At yung yung maturity po as bilang isang kabataan po is kailangan po natin na seryosohin yung pakikinig po ng salita ng Diyos. Kasi po, dito po sa salita ng Diyos, ito po yung mag-lead po sa atin pagdating po sa maturity. Kasi po, wag po nating tignan yung yung ibang tao. Wag po natin tingnan, wag po tayong gagawa ng isang desisyon dahil ito po yung ginagawa ng nakararami. Gumawa po tayo ng desisyon dahil ito po yung will ng Diyos sa buhay po natin. At pag ginawa po natin ito, ito po yung mag-lead po sa atin pagdating po sa maturity. At ayun lang po yung ma-share ko po. At bali si Brother Jake daw po ang next daw. Amen. Maraming salamat, Brother Mark. Ayan, napakaganda. Madaming natutunan si Brother Mark sa ating Amen, lesson. amen. Punta naman tayo sa mga kababaihan. Yan, ayan. Dapat meron. May nakita ko sa May Tres nakita Marias. ko, oo, sa area ni Ma'am Eva. Ayan o, area ni Ma'am Eva. Sa area ni Ma'am Eva. Ayan. Yan, tatlo na dyan, nakikita ko. Ayun o. Ayan. Sinong gusto mo? Yung nasa gitna na lang. Para Sige. Para di na kayo magturuan. Yung nasa gitna. Ayan, amen. Si Angel. Brother, sister. Sister Angel. Ayun, nagtataas ng kamay. Sige. Aryan. Sige. Go ahead. Good evening po, church. Ang natutunan ko po yung sa tanong po ni Sir Maki po kanina, yung bakit hindi ka po matured spiritually? Kasi yung isip mo po nasa worldly things, papunta po sa pagiging isip bata. Yung po, para po paghahabol po, yung may nakikita lang po sa internet na mga uso po, susunggabat po agad. Yan nga po yung sabi ni Sir Maki kanina. Tapos yung katulad po ng TikTok, Photolab na pwede pong magpahamak po sa'yo. Tapos yung ministry po sa simbahan, yun po yung iniiwanan na maglalayo po sa'yo sa kapahamakan at makakatulong po sa'yo sa paglago po spiritually at pagiging matured spiritually po. Yun lang po. Salamat. Ayan, syempre, hindi magpapatalo yung kasamahan natin dito. Ayan, may request si Pastor Hill. Ayan. Alright, special request from Pastor Hill. Ayan. Palapakan natin si Brother Spencer! Anong natutunan mo? Alright, sir. So the question is, so the question, sir, is, what did you learn tonight from our topic? To be mature. Amen. No, but the one thing that I really got out of it is about... Yeah, right. Okay. No, but how when we're in ministries and we're doing things that we don't need to do it for the praise of man or to look good for the girl or for the boy, but we need to do it for God, because it says in the Bible, whatsoever you eat or drink or whatsoever you do all the glory of God. So that really but that really hit me hard, and I realized, because I do that sometimes with the ministries that I'm in, like I do it for the praise of others. So that really convicted me, and I'm going to be, from now on, the ministries that I'm in, I'm doing it solely for Jesus Christ, for His honor and His glory, and not for me. So that's one thing I got out of it, and just to think like a man and to understand and talk like a man. So thank you. Yeah. Thank you, Brother Spencer. Thank you. Palakpan. Ayan, so, ayan, syempre. At bago natin makalimutan, gusto ko muna i-shoutout muna natin yung mga young people na kasama natin. Ayan, Brother JJ. Sige, yan na. Ayan, shoutout po natin si Hannah Kim at si Sofia, ang Benes Sisters. Ayan. Si Queenie May, ang Central East. Ayan, ang South Border family. Ang Southeast, si Nathaniel at si Elijah. Sino ba? Ang Tipas Station, si Angelo Mendoza. Ayan, si Sister Jane at si Sister Arian, Sister Gremsa at Sister Sams, at si isa pang South Border, at si Ma'am Mikay Barawid. Ayan. Ayan, maraming salamat po.
And I hope na nag-enjoy po kayo at next Thursday, abangan nyo po ulit. Yung iba naman sa inyo, tatawagin namin. Yes, Ayan, may yan sa Google nagre-request Meet. pa sa akin pero yan, abang-abang kayo next Saturday. Next Yun! Saturday, Yeah. Sir, gusto ko lang i-shoutout yung station namin sa T-Pass. Yeah. Yan, kay Brother Relan. Yun, no? Yan, Yun. Yeah. Solo mo sila. Solo natin yung Google Meet para makita natin yung mga nasa Google Meet. And shoutout din sa mga nasa stations natin dyan na nasa Partiden, sir. Mukhang di naligaw, di ba? Hindi, ibig sabihin yung station doon sa mga outreach, sa mga missions. Yan, sa Ramos Paniki Vision. What's up, Brother John Lee? Nice one, Troy. Brother Jezreel. Brother John Lee. Sorry. Ayun, no? John Lee. Hindi. Ay, di ba si John Lee? Ang alam ko si John Lee, Sorry. Tignan mo, ipin mo yung centralist. Utol ni John Lee yan, eh. Tignan mo, ayos eh. Brother John Lee. Good. Troy, kawawa mo, Troy. Okay, next natin, yung mga nasa grupo natin na nandiyan dyan, yung mga, yan. Yan, sino ba yung mga nasa station? Station na, yan. Oy, si Brother Gab. Hello, Brother Gab. Break niya, sir, break. Tapos na yung catering, eh. May gano'n na. Closing remarks na kasi. Closing remarks. Yan, amen. Thank you, Gab. Thank you. And, of course, yung mga nasa station natin sa area, magandi na natin isa-isahin. Yeah. Pero thank you for being with us. Kaway-kaway lahat na nasa Google Si Meet. Mickey Mouse. Lahat ng mga nasa Google Meet, wave your hands. Amen. Thank you for being with us. Thank you for tuning in. And of course, sa mga nasa Facebook Live natin, maraming salamat. Thank you for being with us. And of course, I believe na tayo ay lahat ay pinagpala. And kaway-kaway kayo ng mga nasa studio live audience natin yan. Put your hands up in the air. Yan. Kaway mga insan. Yan. Ang mga insan natin dyan. Diba? Megos na yan. Alright. So maraming salamat muli sa inyo po pagsubaybay sa mga nasa Facebook Live for the adults who are with us and joining with us. Maraming salamat po sa inyo lahat. Si Pastor. Pastor, magandang gabi po, Pastor. Yan, nandiyan dyan si Pastor Hill. Yun! Clap your hands, everybody! Hi, tatay! Hi! Oh, wala maingay. Pakinggan natin si Pastor Hill. Yan. Programa. That's good. Amen. I like the sequence. Amen, sir. Amen po. Yan, kasama sila Pastor Louie, Pastor sir. Louie. Yan, ang mga kasama Sir Mike. Yan, si Reverend Rapi. Kasama namin yung obispo. Arsobispo. Ay, si Sir Jiniel. Ayan, Ayan, di ba? Sir Jiniel yan, eh. Andiyan ba? Tingnan mo kung anong dala ni Chenyel. Anong dala? May dala. Ang bira naman. I hope Brother Janiel, na-bless ka sa programa ng Team Focus. Baka naman, insan. Amen. Alright. So, muli, once again, maraming salamat po sa inyo po pagsubaybay and we're glad and we're blessed that our pastor is with us. And again, Team Focus, huwag niyong kakalimutan. Ayan. Sir, yes sir. Sorry sir. Subaybayan nyo yung My Day ni Jude. Grabe. I-announce mo naman na wala yun, hindi na kay Jude yun. Yeah. Opo. Pero subaybayan nyo pa rin. Ang tagal mawala, eh. Ina-update kasi. Sabi ni Joshua, kay Jude talaga yon, ayaw talagang tanggalin. silang dalawa raw ni Jude ang nag-create nun. Patay kayo ngayon. Yeah.
Alright, thank you sir. Thank you po. Thank you po muli sa inyo lahat. Again, thank you for joining us sa lahat ng mga nasa Facebook Live. Thank you for being with us. And once again, Team Focus, always making sure that you are focusing on your spiritual maturity. Alright, so much for that. Pagpapaalam na muna tayo. I believe you enjoyed our episode tonight. See you the next episode ng ating programa.